Skyler pangalan mo? Marina. Marie Biscuit. Go! Ayan, maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana natuto kayo. So, eto na naman ako. It's nice to see you again din sa mga subscribers ko. Mga ate, gagawa tayo ngayon ng tutorial or parang review. Hindi pala review, ano pala yun? Sorry. Anyway, basta gagawa tayo ngayon ng highlight contour tutorial na ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-highlight and contour using my products. And of course, meron akong model, si Jazz, para mas may discuss ko sa inyo kung paano ako mag-highlight and contour. Ito ha, hindi ito yung tama. Hindi ko to sinasabi na ito yung tama. Hindi ko rin naman sinasabi na yun yung mali. Ito, in my opinion lang naman, at saka kung paano ako gumawa. At yung gagawin ko ngayon, suitable to for Filipina skin, dun sa mga skin tone natin. Kasi usually kung napapanood, of course, sa ibang bansa, syempre yung gamit nila, yung bagay sa skin tone nila na mistisa at saka yung maputi. Kaya itatry natin ngayon na ma-achieve yung contour highlight na bagay sa skin tone nating mga Filipina. And if you want to learn on how I do my highlight and contour, please keep on watching. Ito na si Jazz, siya yung magiging model ko if you can remember her. So, pinrep ko na yung face niya. Meron na siyang primer, moisturizer. Meron na siyang moisturizer, primer, at saka meron na rin siyang foundation. Kinilayat ko na rin siya para mas mabilis. And dun sa mga hindi pa nakakapanood nung how to do your eyebrows namin, detailed eyebrow tutorial for thick and thin hair, ililink namin yung video below. Siya din yung model ko doon, kaya panoorin nyo guys. So, mag-i-start tayo ngayon sa pag-highlight. Sa pag-highlight, maraming products. For cream type, you can use yung pinaka-lightest shade ng foundation nyo, of course. Or meron tayong mga concealers na pwede nyo rin siyang ipang-highlight. Tapos, meron tayong mga cream type ng foundations. Like mine, ito yung gamit ko for highlighter, yung Graftobian. Kasi ito ito yung gamit ko, Graftobian. Dito mo ma-achieve yung gusto mo shade, gusto mong kulay, kasi imi-mix mo siya. So, ito yung gamit ko, yung 5 shades ng Graftobian. Ito kasi yung gusto ko pinaka-highlight dahil dito natitimpla ko yung shade na gusto ko, kung gusto kong super pigmented para ma-achieve or matakpan ko din yung blemishes at the same time. At saka yung dark circles under the eyes. Ayan, usually, syempre, nagbe-base ako doon sa 2 shades lighter than her natural skin. Yun yung gagamitin kong highlight. So, kukuha lang ako dito ng shade na ititimpla ko para ma-achieve ko yung shade na gusto ko for her highlight. So, since maputi si Jazz, yung gagamitin ko sa kanya is mixture nitong dalawa. So, a little bit of this para lang mag-lighten up yung second shade. So, ang pangalan niya is Graceful Swan at saka Ingenue sa Graftobian palette number 1. So, ito yung mixture ko nung cream type and imimix ko lang siya using my spatula. And then, once na nakuha niyo na yung gusto niyo shade like me, inuuna kong i-highlight or at the same time, kino-conceal ko din yung under eyes. So, pag nag-conceal kayo or highlight, make sure na inaabot nyo yung pinakaloob na part ng lower lash line kasi ayaw nating merong hati. Ayan, pag nag-conceal kayo, make sure na naaabot nyo yung pinaka-ilalim ng lower lash line para walang maiwan na dark circle. Then, ganyan nyo lang siya parang pa-V para ma-highlight yung under eye and yung dark circles under the lower lash line.
And then, sinusunod kong i-highlight yung nose. So, maglalagay tayo ng highlight doon sa T-zone. Yung T-zone is, ito yung T-zone. Sa forehead, sa nose, and yung sa may chin. Ayan, the reason why siguro, hindi ko rin alam bakit nilalagyan yung baba. Pero sa tingin ko, siguro para ma-emphasize yung bone para dito sa baba. So, syempre, huwag nyo rin kakalimutan i-highlight yung eyebrows. Mag-highlight kayo dun sa brow bone. Especially dito sa pinaka-unahan. Para maging, ano ba yun? Para ma-emphasize, maging detailed yung eyebrows. And at the same time, makiklean nyo din yung excess using a highlighter. Tapos, ang susunod ko naman hina-highlight is yung sa may cheeks. Yung sa taas ng cheekbone. Yan, i-highlight nyo lang sa pataas para ma-lift din yung face. Magkakaroon ng illusion na malilift yung face at the same time. And then, konting highlight dito sa may, sa ilalim ng cheekbone. Kasi, dito sa may buto na to, dito natin ilalagay yung contour. Then, gusto nating mag-pop yung contour, kaya medyo hina-highlight ko yung ilalim niya. And then, sa Cupid's bow. Ayan. So, tapos na ako mag-highlight. Then, I will proceed naman sa pag-contour. So, same procedure. Gamit ko lang din yung Graftobian na palette. Ito naman yung pang-contour kong set. Number 2. So, dito rin ako nagtitimpla ng mixture ko for contouring. Ngayon, ang gagamitin ko kay Jazz is itong shade na to. A little bit of dark shade, then more on this third shade. Itong shade na to I see Golden Sunset and Deep Sun. Golden Sunset and Deep Sun sa Graftobian Glamour Cream Palette number 2. So, ito na yung mixture ko nung pang-contour. I will start dun sa pag-contour ng nose niya. Ito yung pinaka-importante kasi alam nyo naman, dyan tayo gumaganda sa mga matatangos na ilong-ilong na yan. Kaya ako, pag nag-contour ako, pinapasok ko hanggang dito sa may gilid ng eyes, itong buto na to, para hindi masyadong kita na may contour or kitang-kita yung guhit dito sa part na to ng nose. Pinapasok ko siya para maging illusion siya ng shadow. Sundan nyo lang yung bakanting space. Parang bakanting lote lang. Sundan nyo lang yung bakanting space dun sa kinontour natin na highlight and dun sa pagitan ng highlight natin under the eyes. Ayan, basta be careful lang once na nag-contour kayo kasi ayaw naman natin yung halatang halata. Kaya titimplahin nyo talaga yung mabuti and i-contour nyo mabuti yung dito sa may gilid ng mata para hindi siya masyadong halata. Huwag nyo akong gayahin kasi nung nag-aaral ako, palagi akong pinapagalitan ng instructor ko kasi parang para daw may daanan ng tren yung ilong. And then, ito naman yung sumunod. Iko-contour naman natin yung sa may cheek niya. Sa ilalim ng cheekbone. Ito yung pinaka-importante kasi ito yung nagde-define ng shape ng mukha. So, dito din gumaganda ang isang babae. So, ako, ang guideline ko, ewan ko lang kung tama to or hindi ko naman kiniklaim na tama lang din. Pero ako, satisfied naman kasi ko sa nagiging resulta niya. Kaya dito ako nag-guide. Itong dulo ng tenga. Yan yung guide ko for contouring. So, yung brush ko, ito pala, sa pag-contour nga pala, depende rin yan sa shape ng mukha, ha? So, try to research na lang din at the same time kasi hindi ko naman yan may isa-isa. At saka yung korte ng mukha ni Jazz is yung
yung karaniwan lang. So, yung gagawin ko sa kanyang contour is para lang magkaroon ng depth and magkaroon ng shape yung cheeks niya. So, ayan. And then, sunod kong kino-contour is yung ilalim ng baba. Ay, yung ilalim ng baba, yung taas ng baba pala. Yan. Ito, pinaka-importante din tong kinontour, iko-contour. Itong jawline. Yan, ito. Yung line na very, very close dun sa neck. And tapos, since hindi naman masyadong kalaparan yung noo ni Jazz, hindi katulad nung kay Jet na parang Terminal 5 na ng airport. So, konting contour lang yung gagawin ko dito. The reason why din kino-contour yung dito sa may noo is para magkaroon siya ng korte, of course. Ayan, since na-achieve ko na yung gusto ko make sure for her contour and highlight, magpa-proceed na ako on blending. Ayan, so ang gamit ko is itong sponge na to. Ganito siyang shape. Kasi yung beauty blender ko, nasa labahan pa, nakasampay. Joke lang, hindi pa siya nalalabhan. Kaya ito muna yung gagamitin ko. And nakasanayan ko na din na lagyan ng konting setting spray para mag-set na siya at the same time. At saka para mas madali siyang i-blend. Gamit ko yung setting spray ng NYX, yung matte finish. Ngayon, sa pag-blend, ito din naman yung tricky kasi ito din yung mahirap sa part na to. Kasi, iingatan yung ma-overdo or ma-mix ng masyado kasi mawawala yung difference between the highlight and the contour. Kaya ako, nagsisimula ako dun sa highlighted part. Ngayon, magsaset na tayo. Unang-una ko sineset is yung under eye kasi yan yung pinaka-importante para hindi siya mag-cake. Make sure lang na walang mga guhit-guhit yung sa ilalim ng under eyes para hindi siya para hindi mamuo yung setting powder. For the setting powder, gamit ko yung translucent powder from RCMA. So, ganun din. Unahin yung iset yung very close dun sa lower lash line. Kailangan wala din siyang pagitan. Ayan, yan naman ngayon yung tinatawag na baking. So, ilalagay nyo lang yung setting powder nyo doon under the eyes para parang mag-bake sila together. Para mag-absorb yung pinang-set nyo doon sa setting powder. Tapos, leave it like that muna for 5 minutes. Then, proceed on setting the other parts of the face. Ayan, sa sobrang pagka-rub kasi, nagkakaroon siya ng bakat, ng bristles, ng brush. Kaya, hanggat maaari, hindi ko siya masyadong dilidiin. Make sure lang na naset nyo siya mabuti para hindi siya mag-cake. So, ayan. At saka, wag na wag nyo kakalimutan yung mga edges, like, doon sa gilid ng nose. So, get a small blending brush or yung powder brush, then iset nyo siyang mabuti. So, since, ayan, nakapag-highlight and contour na tayo and nakapag-set na din tayo ng face and under eye, I will proceed now dun sa pagsaset using naman yung mga powder products for the highlighter and contour.
So, marami din tayong pwedeng gamitin na pang highlight and contour. Starting off with sa highlighter. Pwede nyong gamitin yung pinaka-lightest shade or yung mga translucent powder like this. Or meron din naman tayong mga shimmer. Yan, mga ganito. Yung mga illuminator. Ngayon naman, sa pag-set ng highlight and contour, mas inuuna ko yung pagko-contour para makortehan na yung face niya. Ngayon naman, sa pag-contour, pwede naman kayong gumamit ng mga eyeshadow na matte in brown na feeling nyo na close sa skin tone nyo. Of course, 2 shades darker. Or yung mas malapit na hindi naman masyadong halata. Or meron tayong mga matte bronzers talaga. Like this, gamit ko yung NYX matte bronzer number 5. Deep tan yung shade niya. Ito yung ipang-contour ko sa face niya. So, same procedure lang din. I will go dun sa inner corner of her eyes. Dun ako mag-i-start. Ayan, I will go back and forth lang para ma-blend siyang mabuti. Tapos, yung dito sa part na to, make sure lang na i-blend nyo siyang mabuti para hindi siya masyadong halata na gusto ko kasi magmukha lang siya parang eyeshadow, kaya i-blend ko lang siyang mabuti. Tapos, pwede nyo ipasok kung hanggang saan nyo gusto or hanggang gano'n nyo katangos gusto lumabas yung nose nyo. Ayan, once na na-achieve nyo na yung gusto nyo shape, dun sa nose nyo, i-blend nyo lang yung gilid para hindi masyadong halata. And then, I will proceed naman sa pag-contour nung cheekbone niya. So, ganun din, same procedure as kanina. Guide ko lang din yung sa ears. As much as possible, gusto natin yung shape ng contour natin is going sharp, tapos pa-fade. So, ayan, ginaglide ko lang yung brush ko back and forth para mag-blend siya and pa-fade yung effect niya. Tapos, medyo binababa ko siya ng konti dun sa malapit sa jawline. Pa-fade lang din yung effect going sa jawline. So, make sure din na i-blend nyo siyang mabuti para hindi siya masyadong halata. And, ganun din, parang katulad sa eyes, pwede kayong mag-intensify ng color dito sa part na to. Yung malapit sa nose, pwede kayong mag-intensify ng color dito sa part na to, yung malapit sa ears. And then, yung contour din natin dito sa may part ng noo. So, a little bit dito sa may dito, ano ba tawag sa ganito? Temple of the head. Temple of the face. So, ayan, mag-start kayo dito sa may temple. Chinese temple. Ayan, iswirl nyo lang yung brush nyo on a circular motion. Para, the reason why, mas gusto ko in a circular motion para walang guhit. Hindi visible yung guhit niya. Ang mangyayari, pa-fade lang siya. Ayan, ito yung nagpapaganda kasi sa shape ng... Shape talaga. Ito kasi yung nagpapaganda sa shape ng face. So,
kung iniisip nyo yung mga artista, especially sa mga artista, akala nyo payat sila or akala nyo mataba sila, it's because hindi yun sa camera. It's because about the makeup yun, dahil sa makeup. Marami kasi kung naririnig, uy, ang ganda ng camera, nakakapagpapayat. Or bakit sa camera mataba siya or sa camera mapayat siya. So, sa makeup yun, dito sa pag-contour and sa pag-highlight. Tapos, huwag nyo din kalimutan yung dito sa may baba. O sa taas ng baba. O sa ilalim ng lips para magkaroon ng depth. O, diba? Kasi, para sa akin, nakakapagpa-pouch siya ng lips at the same time pag merong contour dito sa ilalim ng lips. Kasi lumalalim tong part na to, ang tendency, aangat yung lips niya. Ngayon, I will proceed na sa pag-highlight. So, sa pag-highlight, pwede din kayong gumamit ng mga powder, yung mga white powder. Basta matte siya. Or, pwede din kayong gumamit ng mga illuminator like this one. Yung mga powder type na illuminator. Meron din naman tayong mga ganito. Like yung mga eyeshadow, pero pwede nyo siyang gamitin as illuminator. If hindi nyo nakita nga pala yung tutorial ko using this product from Sansan, I will also link the video down below. For blush on ni Jazz, gagamitin ko yung NYX blush na peach. Tapos, quick tip na lang din for blush on. Marami kasi kung nakikita or usually kung nakikita is dito lang siya talaga sa cheeks. Kaya halatang halata mo na pabilog yung blush on niya. So, kayo, i-blend nyo lang siyang mabuti going doon sa head para magkaroon siya ng pa-fade na effect. Para hindi rin siya bilog na bilog at the same time. Para naman kayong payaso niyan. May bilog kayo sa mukha. Tapos, once na naglalagay na kayo ng blush, at the same time, medyo i-blend nyo din siya dun sa part na kinontour natin para hindi sila magkaroon ng hate or walang gap. Ayan, gamit ko for highlighting ngayon kay Jazz is yung City Colors palette. Actually, kay Jet talaga tong palette na to. And nakita ko kasi na enjoy niya tong palette na to. Kasi maganda pala yung shade na to na parang champagne gold na. Ito daw kasi yung bagay sa skin tone ng mga Pilipina. Actually, hindi ko pa to na-try. Siya yung nag-try kaya susubukan ko ngayon kung masasatisfied din ako. Kaya subukan natin. Kasi usually kung ginagamit is yung NYX Illuminator. Ganito yung itsura niya. Yan. Medyo may ano siya, para siyang dirty white na yung particles nung glitters niya is gold na very, very, very maliliit lang. Kaya hindi siya masyadong halata. Maganda talaga to pang highlight. Pero ngayon, gagamitin natin yung City Colors. So, ito, mahirap din tong part na to sa pag-highlight ng face. Kasi, ang ayaw naman natin mangyari is ma-overdo. Ang magiging dating laman nun is oily yung face or magiging flat naman siya. Kaya, tricky talaga tong pang-highlight na to. So, ang technique naman dito, since dito tayo naglagay ng contour sa ilalim ng cheekbone, yung blush natin, dito natin nilagay sa cheekbone, ang mangyayari, yung highlighter, ilalagay natin sa taas ng cheekbone. So, smile. Smile, te. Ayaw umubitin. Sige ka, magmumukha kang oily. Kaya yan, smile lang kayo palagi habang nagme-makeup. Lalo na sa pag-highlight. Smile, Jazz. Ayan. So, ayan. I-dump nyo lang yung brush ng very, very light. Ayan. So, tapos ko nang i-highlight yung sa taas ng cheeks niya. Ngayon, ang i-highlight ko naman is yung sa brow bone. So,
So, ang hina-highlight natin dito is yung part na ito, yung brow bone. So, I will also use the same product as her highlighter. Ayan. Tapos, susunod ko nang i-highlight is yung Cupid's bow niya. I will also use the same product. Ito, sa pag-highlight nito, sige, relax lang. Ayan, i-glide nyo lang yung brush dun sa pinaka-forte niya. Dun sa parang heart shape. Yan. Para magkaroon ng forte, ma-emphasize yung forte ng lips. And then, konti sa may baba. Dun sa pinaka-chin. Dito, sa part na to. And of course, yung sa bandang nose. Dito, sa pag-highlight ng nose, wag na wag niya din i-overdo kasi ito yung siguradong magmumukhang oily. Ako ngayon, pag hindi naman masyadong pangu yung ilong or flat, hindi ko na siya hina-highlight ng buo. So, nag-i-start ako dito lang sa may kalagitnaan. Usually nga, ito lang yung hina-highlight ko, itong part na to. Para hindi siya oiling tignan. Pero kay Jazz, ang i-highlight ko is medyo halfway going dito sa baba. Gagamitin ko na lang yung fingers ko since ito yung mas magandang ipang-highlight para sa nose. Ayan, so I'm done na on highlighting and contouring her face. So, tatapusin ko na lang yung makeup niya and by konting contour dun sa eyes using the matte bronzer Piquet. So, ito, konti lang talaga to. Maraming salamat sa panonood ng video ko. And especially kay Mami Jen na nag-request na ito. Sorry, ngayon ko lang talaga nagawa. Ayan, paalam na tayo. Thank you sa panonood. Ayan, hope to see you again on my next video. Bye! I will use the beige in liquid foundation. Ibabuff ko lang all over the face in circular motion para ma-lessen yung pores.